Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Magandang araw, Balon ng Bayambang. Welcome na naman po sa bagong edisyon po ng inyo pong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Ang kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo. Ang programa ng Bayambang. Ito po, ang Bayambanggen News Live. Ako pong muli ang inyo pong host, Rafael Demueco Saigo, ang inyo pong Municipal Supervising Tourism Operations Officer at ang chairperson po ng Bayambang Poverty Reduction Action Team na naririto muli upang ihatid sa inyo ang mga mainit at napapanahong mga kaganapan at updates ng atin pong bayan at ang mga programa po ng lokal na pamahalaan po ng Bayambang. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang batiin ang atin pong mga kasama dito po sa LGU Bayambang, ang atin pong mga kasama at kakampi sa pagtaguyod po ng rebolusyon laban sa kahirapan. Nandyan po, nangunguna ang atin pong pinakamasipag at napaka-supportive po na atin pong mahal na Mayor Dr. Cesar Tirado Quiambao. Nandyan din po ang atin pong Vice Mayor Raul R. Sabangan, mga miyembro po ng Sangguniang Bayan, at syempre na rin po ang mga councilors po natin. Nandyan po si Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benji Di Vera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, Councilor Martin Tirado II at Councilor Levinson Nesusuy. Binabati rin po natin ang Liga ng mga Barangay President, walang iba kundi po si Councilor Rodelito Bautista, at ang atin pong SK Federation President, walang iba naman po si Honorable Councilor Gabriel Tristan Fernandez. Mga kaibigan, binabati rin po natin ang lahat po ng mga kasamahan po nating mga LG employees na talaga namang napakasipag at tuloy-tuloy po na nagbibigay po ng serbisyo na talaga namang tatak Team Quiambao Sabangan. Nandyan din po ang atin po mga department heads, section heads, unit heads na patuloy rin pong gumaagapay sa atin po mga kasamahan na pinangungunahan naman po ng atin pong municipal administrator, walang iba kundi si Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Mga kaibigan, binabati rin po natin ang atin pong mga kasamahan dito sa atin pong show na talaga namang sila po yung nagtataguyod para maiayos po ito. Nandyan po ang Bayambang Poverty Reduction Action Team, ang Municipal Tourism Culture Affairs Office, ang Public Information Office, at ang ICT Office po. Nandyan rin po, binabati ko po ng personal ang atin pong PIO, si Sir Resty Udon, at ang atin pong Media Affairs Officer, Dr. Leticia Ursua, at syempre naman po ang atin pong mga writers na pinangungunahan po yan ni Miss Patty Spino. Mga kaibigan, nandyan rin po, lagi pong nanunood at nakaantabay sa ating programa ang Team Magnificent sa pangunguna po ng atin pong mahal na Mayora Nini Jose Quiambao. Hi Ma'am Nins. Yan, si Ma'am Nina po ay nag-launch kamakailan ng kanya pong official Facebook page at saka official Instagram at saka official Facebook account po. Please do help us to share at i-like po ang nasabi ko pong page. Kasi po may mga kumakalat na ginagamit po yung kanyang larawan, ginagamit po yung kanyang pangalan. And we're just very, very sad na medyo hindi maganda yung nakalagay doon sa mga accounts nito. Please help us to report these accounts and just follow and like the official page and official Instagram of our Mayora Nini Jose Quiambao. Parte po siya ng Team Magnificent na isa sa mga namamahala sa mga napakarami pong mga programa natin sa ngayong fiesta. Kasama po dyan si Mrs. Ian Camille Sabangan, ng Mabuting May Bahay po ng atin pong Vice Mayor, si Ma'am Bonita Atienza Santillan, ang atin pong Chief Executive Assistant to the Office of the Mayor. Nandiyan rin po si Miss Patty, si Sir Jay, ang isa sa mga pinakamakapangyarihan pong Dragon Balls ng ICT. Nandiyan rin po ang inyo pong abang lingkod, si Paeng po, na patuloy naman po nakikipag-ugnayan sa ating hermano at hermana para talagang masigurado po natin ang isang ligtas, masaya at hindi malilimutang fiesta ngayong taong 2021. At today, or yesterday, is already the 1 year na ng lockdown ng Pilipinas. At masasabi po natin na ang lockdown po dito sa Pilipinas ang pinakamahabang lockdown sa buong mundo because of COVID-19. Pero bago yan mga kaibigan, binabati na rin po natin ang mga barangay officials, SK officials, mga kagawad, CVOs, barangay health workers, at napakarami pa pong mga kasamahan natin sa barangay na talaga naman pong sila ang nakakakita at nakakaranas po kung paano natin maibigay yung mga serbisyo para sa ating mga kababayan.
Binabati din natin mga kaibigan ng mga non-government organizations. Nandiyan po mga kasama kayo sa Barangay Foundation Incorporated with Sir Romil Junio, ang kanila pong CEO. Nandiyan rin po ang Rotary Club of Bayambang na pinangungunahan naman po ni Tita Gloria Valenzuela. At syempre naman ang Bayambang or Municipal Association of Non-Government Organizations or MANGO na pinangungunahan naman po ni Tita Bing Dalope. Yan. And today also, ladies and gentlemen, I'd like also to acknowledge and magbigay pugay sa lahat po ng mga associations, sa mga councils na talaga namang kaagapay po natin sa pagbibigay po at pagka-craft ng mga programa para sa ating mga kababayan. Nariyan po ang iba't ibang mga council, nandyan po ang Local Council of Women, nandyan rin po ang Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts, nandito rin po ang LGBTQI Plus Association na maya-maya po mga kasama natin. Kasama rin po natin sa mga kabukiran ng mga Farmers Association, ang mga Tricycle Operators and Drivers Association, at iba't iba pa po mga asosasyon at mga councils na talaga namang tumutulong sa atin sa pag-craft ng mga programs at activities dito po sa atin pong bayan. Mga kaibigan, we are also acknowledging lahat po ng mga nanonood at nakikinig dyan sa may palengke. Maraming pong salamat sa Special Economic Enterprise sa pangunguna po ng kanilang head na walang iba kundi si Ma'am Jernaline Santos for making sure na may mga speakers po tayo na active all over the areas po ng palengke so that our mga kababayan, yung mga kababayan natin will be able to hear and listen to the updates of our municipality. Again, mga kaibigan also, I'd like also to say hi also sa mga tricycle drivers, mga nagtitinda dyan sa may palengke. Magandang araw po sa inyo pong lahat. Binabati ko na rin po. Kanina po kasi bago ako lumabas ng opisina, I would like to special mention si Ma'am Malin Torio. Hello Ma'am Malin, and to all MPDC people. Hello, kumusta po kayo dyan? For more greetings, for more questions you would like to na mabasa ko po and you would like me to answer questions, please comment down below sa atin pong comment section para po mabasa ko. And if time permits, we'll be able to answer those questions po maya-maya. Yan mga kaibigan. Happy Women's Month sa ating lahat. Mabuhay lahat ng mga kababaihan. Sabi nga ni Ma'am Nina, #kayang-kaya ng mga Bayambanggenya. Noong Lunes ay atin pong ipinagdiwang International Women's Day kasabay ng pagdiriwang ng buong mundo. Iba't ibang produkto na gawa ng mga kababaihan ng Bayambang ang ididisplay sa programa kung saan kasama ang atin pong minamahal na mayora, si Madam Nina Jose Kembao. Tangkilikin po natin ang mga lokal na produkto at tangkilikin din po natin ang mga gawa ng mga Bayambanggenya sa pangunguna ng ating Local Council of Women at ng atin pong kalipi sa kanila pong presidente na si Madam Jocelyn Espejo. Kapag pinag-uusapan natin ang karapatan ng mga kababaihan, ay kasama rin din natin ang mga miyembro ng LGBTQI o ang LGBTQIA, a lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, and allies, ay isang umbrella team na tumutukoy sa mga miyembro ng komunidad at kumikilala sa kanilang sexual orientation. Hindi lamang mga bakla ang kasama dito, nariyan din po ang mga bisexual na nagkakagusto sa parehong babae at lalaki. Ang mga trans ay pinanganak na lalaki or babae na nais ma-identify bilang babae at lalaki on the other hand. At nandyan rin po yung mga questioning o mga nag-e-explore pa at hindi pa sigurado sa kanilang sexual orientation. Lesbians o mga babae naman na nagkakagusto sa kapwa nila babae. Isa sa mga common na misconception natin ay ang sabing isa lamang phase o pagdadaanan lang o parte lamang ng pag-explore ang pagkagusto sa kaparehas nating kasarian. Pero hindi po ito totoo. Isa rin sa pagkakamali natin ay madalas na paggamit ng bakla bilang insulto. Kailanman ay hindi insulto ang pagiging bakla or tomboy or whatever sexual orientation you have. Kaya sana naman ay wag nating gamitin ito lalong-lalo na sa mga kabataan. You know mga kaibigan, it is very wrong to use these words as very derogative, no? Yan, pag nag-i-English po ako talagang nanggagaling talaga sa puso ko yon. So let me just clear this one. These words are not derogative words. These are not humiliating words. These are not hindi ito dapat ginagamit para pang-alipusa sa mga tao because we have all equal rights. LGBTQI
has equal rights with men and women. Kailangan po nating maging inclusive. This is one part of the Sustainable Development Goals, inclusive growth, no? Pag sinabi natin inclusive growth, everyone is part of the growth. Ang mga miyembro ng LGBTQI community ay dapat tinatanggap natin ng buong buo dahil sila rin ay tao katulad natin. Dito sa ating programa, hindi lamang ang mga balita tungkol sa lokal na pamahalaan ang nais natin pong iparating sa mga manonood. Bilang mga parte ng LGU, nais din naming isulong ang pagkakapantay-pantay sa karapatan ng bawat miyembro ng ating komunidad dahil bawat isa sa atin ay may ambag sa lipunan. Kaya binuo ang LGBTQI Association sa Bayambang upang manguna sa pagsulong ng karapatan ng mga miyembro ng komunidad na ito at masiguro na sila ay naririnig ng munisipyo. Maya-maya mga kaibigan ay magkakasama po natin ang presidente na to, na si Raymond Sebastian del Prado o mas kilala bilang Ina at ang isang member na si Sam Lumboy. Pero bago yan, kilalanin po muna natin maya-maya ang mga magagandang kandidata ng Binibining Bayambang. Let me just, before we proceed to that part, it's not part of this of the script, pero gusto ko lamang pong bigyan ng paglilinaw ng mga kaibigan. No? The LGBTQI Association is also a part of the known sectors po ng community. Everyone should be heard, everyone should participate, particularly na po sa atin pong LGU, because we wanted kasi na everyone has an equal opportunity to present their views and opinions. And let me just tell you this one, my dear friends, no? The members of the LGBTQI Association is known for creativity and ingenuity. No? Pag sinabi kasi natin mga LGBT, nangunguna yan talaga sa creativity. When it comes to arts, when it comes to singing, when it comes to everything, you know, they are very particular sa mga bagay po nito. You know, we have well-known people, we have well-known individuals, not only here in the Philippines but abroad, na talaga namang nakikilala because of their sexual orientation. And let me just tell you also, ladies and gentlemen, that LGBTQI is hindi siya sakit. You know, kasi before it is called a sakit. But this is not a sakit. This is not a disorder. This is not a mental disorder. This is who really them or who we really are. Kaya mga kaibigan, isa sa mga pinakikilala ng LGBTQI at babasahin ko ang mga komento later on. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, panoorin niyo po ang at atin pong kilalanin ang 20 lovely candidates ng Binibining Bayambang 2021. At syempre, panoorin nyo rin po ang kaganapan ng Bayambang Pisay Valley 2021. Panoorin po ninyo ito.
Bayambang Pistay Balay 2021. Magbabalik na ang Bayambang Pistay Balay ngayong 2021. Magkita-kita tayo sa tulong ng teknolohiya sa darating na April 5 to 7 para sa 3 araw na puno ng saya at pag-asa sa gitna ng pandemya. April 5, Thanksgiving Mass. April 5, Beauty and the Beast and musical play. April 5, Kalutan at Dalan Kaibay Pamilyam via Zoom. April 6, Binibining Bayambang 2021. April 7, Matalunggaring Awards 2021. April 7, Balikbayan Night. Tayo nang magsaya at magkaisa sa Bayambang Town Fiesta 2021 kung saan ikaw pa rin ang bida. Bayambang Genyo, bida ka sa Bayambang. Be the best laban sa kahirapan, be the best laban sa COVID-19. Yan mga kaibigan, are you all excited kagaya ko? Ano? Excited na rin po ba kayo dito sa kakaibang fiesta ng atin pong bayan? Mga kaibigan, I just would like to tell you, no, yes, nasa pandemya tayo, pero bakit pa rin po ginagawa ng LGU tuloy? Why the LGU is pursuing, why the Municipal Tourism and Culture Affairs Office is pursuing for the fiesta? Number one, this is our, masasabi po natin, intangible na kayamanan. This is intangible heritage ng bayan, ang fiesta. Number two, sobra-sobra na po kasi lagi natin nakikita, patayan dito, barilan doon, pandemya dito. Medyo negative na yung mundo. So we are trying to create a very happy, very very light environment for everyone, because that's why we are also using fiesta. Pero we will be using fiesta for us to educate everyone because of this pandemic, no? Pero ngayon mga kaibigan, basahin ko muna yung ilang mga comments po ninyo. So batiin na lang po muna natin si Larry Paular. Good noon. Magandang hapon po. Blessed Wednesday also. Pa-shoutout na rin po kay Mark Anthony Loreca Agito. Hello po, magandang araw. Keep it up, Mayor. Yes, keep it up po ni Mayor Kiambao. Magaling po talaga yan. Mayor po natin. Ang mayor ko, mayor nyo, at mayor nating lahat. Mayor Cesar Tirado Kiambao. Yan. Good to see you, sis Vivian Jimena Palisok. Hello po, kung sino man po yon. Hello, Annie. Oh, nag-uusapan na po sila. Go, 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 Bayambang. Antonio Tirado. Yan. Ano pa ba? Kumusta mga Bayambanggenyos watching from New Jersey? Richard Udon, kumusta po kayo? Yan yung mga lagi natin nababantay. Di pantay kulay mo, sir. Paayos timpla. O, hindi daw pantay yung color ko. Inayos na po nila. Pasensya na po Mga siraulo to. Ano po bang kulay? Anyways, thank you. We also have here, hi, also Jason Lambino. Watching from Pasig, Charlotte Bato the Twin. Denver Ideng Padua, yes, finally on air. Yan. Hi sir, pwede na po ba tatlo sa tricycle? April the Tangel. I believe hindi pa rin po pwede. Hi, Ma'am Nins. Hello po. Love you too. See you tomorrow. We'll be having a meeting. Correct. Love, love, love. De Vera Dennis. We would like also to greet si Kuyang Donnie and si Sergio. Lagi natin kasama yan. Lalo na yung si Sergio yan. Mabait yung bata na yan eh. You know? Sana nga patuloy siyang maging mabait. Hello, Mami. Ayan, hello, Mami. Kagawad po ako sa Barangay Nandakan. Kumusta po, mga kaibigan natin yan sa Bautista? Yan. Good afternoon, Sir Rafael. Good afternoon, Sir Gerard. Good afternoon, Sir Mamyra. Denver Iding Padua, LGBTQI mabuhay. Yan, maraming mga nagme-message na doon sa mga invites po natin today. Napakadami. I'll try to read lahat. Ang fresh naman ni Sir Paingot. Thank you, Katrina. Yung mga binabasa ko lang yung gusto kong basahin. Joke lang. I'm trying to read some questions pero parang wala pa naman ako nakikita mga questions dito. So I'll try to... Oh my God! Hi! Hi, Mayor! You're watching daw. Mayor is watching. Kumusta, sir? Kumusta po? We'll be discussing a very new topic for today, which is the LGBT in line with the different projects. Kaya nga mga kaibigan, let's proceed now to the discussion sa umaga pong ito. Nasabi nga po natin kanina,
it is something for us na pag-usapan ng LGBTQI because ang Team Kiambao Sabangan at ang lokal na pamahalaan ng Bayambang ay naniniwala na magkaroon ng pantay-pantay at boses ang bawat isa na maging ready na po tayo para po sa mga karapatan ng mga pag-uusapan po natin. Kaya mga kaibigan, this time, ready na po natin kausapin at kumustahin na sa atin pong talakayan sa umagang ito ang atin pong mga kasamahan. Sa araw po nito, mga kasamahan po natin mula po sa LGBTQI Association ng Bayan po ng Bayambang. Mga kaibigan, please welcome on our show si Ate Ina at saka si Sam Lumboy na kasama po natin sa LGBTQI Association. Good morning po. Kumusta po? Good morning. Ayan, good morning. Sir. Ate Ina, bago po muna, bumati muna tayo sa mga gusto nyo pong batiin. Sa mga miyembro ko sa LGBTQI Bayambang, good morning po sa inyong lahat. Of course, ang ating local government unit headed by our beloved Mayor, Honorable Dr. Cesar T. Kiambao. And on behalf, of course, ang mahal na mahal ko Mayora, good morning po, Ma'am Ninya. And sa lahat po ng ating mga nanonood ngayong araw, good morning po sa inyong lahat. Yan. Kayo, Sam, baka you wanted to greet muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po gusto kong pasalamatan ang buong samahan ng LGBTQI Bayambang sa pagsuporta nila sa interview ngayong umaga na ipinagkaloob sa atin ng lokal na pamahalaan ng Bayambang dahil ramdam na ramdam natin ang pagmamahal ng ating Mayor na si Dr. Cesar T. Kiambao at ang ating Mayora na si Madam Ninya Jose Kiambao. Andito rin po ang ramdam na ramdam din po ang suporta mula sa ating Sir Paeng Saigo. Yeah. Kaya salamat po at nandito kami ngayong umaga upang marinig kung ano man ang pwede nating ipaalam sa ating asosasyon na LGBTQI Bayambang. Thank you po. Thank you Sam, and thank you Ate Ina. Just to give you an idea mga kaibigan, supposedly, just to give you an idea, sa darating pong weekend, no, there will be an election of the LGBTQI officers. Para lang mas maging malinaw na po, si Sam is one of the candidates for the presidency of the association. We also invited the other one who is running for presidency. Unfortunately, meron daw siyang ibang bagay na gagawin for today. So, he turned down naman po ito. And we asked also the permission of the other side if we could still continue to our interview with Sam Lumboy for this morning. Pero anyhow, let's not talk about the election. Pag-usapan na lang natin itong yung mga issues about LGBTQ in our town, not just candidates, not just officers, but members of this big and beautiful community. Parang pag-usapan na lang natin yung mga issues at mga nangyayari dito sa ating it's hindi naman po lingid sa lahat that I'm part also of the LGBTQI. So I just like also to know and let us see how the LGU could help. Paano makakatulong yung LGU? Paano natin paano natin mas ma-flourish? Pero ngayon, Ate Ina, kumusta naman yung yung kadalasang pinagkakabalahan nyo ngayon? Medyo kumusta yung business on the side ng LGBTQ? Alam naman natin lahat, Sir Paeng, na nagdaan tayo sa sobrang burden, which is the lockdown, which is the pandemic. Nagka-lockdown tayo. So yung sobrang apektado kami lahat in terms of our yung pang hanap buhay dahil nasa pandemic. But so far, unti-unti naman nang nanunumbalik. So sana magtuloy-tuloy pa para naman at least makabawi-bawi tayo ng hindi konti, marami. Yeah. Maraming naging utang sa atin itong pandemya. Kaya we need to move on para at least makabawi naman talaga tayo. Yeah. Actually po mga kaibigan, para lang mabigyan nyo ng idea, yung mga mostly yung mga member po ng LGBTQ are engaged sa salons, engaged sa mga event organizing. Alam naman po natin yung salon, pinagbawal yan, ilang buwan na isinara. Yung mga events naman po ay limitado, kaya medyo talagang nahihirapan. I also like, because I'm also part of the events community, halos marami akong mga events na hinawakan before, not only in the town, pero sa ibang towns. Pero
sumarado lahat yung mga yon. Kaya talagang damay na damay po kami. Because part yun ng tourism, medyo sana in the long run. Sam, ikaw naman, kumusta? How's life ngayon na may pandemya at bilang miyembro ng LGBTQ? Hindi ko po masasabi na maswerte ako because I am engaged in the food business, in the poultry. So, hindi ko po masyadong naramdaman yung tama ng pandemya dahil ang movement po ng aming negosyo ay mas lalong naging in demand. Pero ito po yung nakikita kong dahilan kung naranasan ng ating mga kapatid sa LGBTQ since most of them ay nasa salon, nasa events, which is na-restrict yung mobility nila because of the pandemic. Kaya so far, kahit papano nakakatulong din po tayo sa kanila. Yan. So, Ina, for the meantime, ano yung mga naging proyekto ng LGBTQ Association nitong mga nakarang taon at nagbigay noon ng 100,000 si Mayora Nina na as a seed money for the association. Kumusta na ito at ano na yung narating ng kapital na ito if na-implement na po? Nagkaroon tayo ng reorganization on my administration from 2020. That was February 2019. And then right after that, naupo kami, doon na tayo nagkaroon ng Gala Night, which is na i-connect yun sa local council for women na sinuportahan naman ng ating abang lingkod. Ang ating mahal na mayor, and at the same time, ang ating mayora. At syempre kayo isa po kayo sa mga tumulong sa akin para mag-organisa ng event na yun. I remember that night. That was very fun. Masaya. Yeah. Right after that, sir, actually maraming plano regarding the projects. So, nagkaroon kami ng Brigada Eskwela in yung soft opening ng school that time. So, dapat magtuloy-tuloy yung mga ganong klase ng proyekto. But regarding with the 100,000, pinag-isipan ko mabuti because this is not my money. This is the money of the association. Ipinagkaloob sa atin dito ng mahal na mayora na kailangan pag-ingatan at palaguin. So, the money is still there. So, nag-isip ako ng business proposal kasi pinagsasubmit na rin ako ng LGU ng business proposal which is hindi ko rin naman nagawa kasi nga nagkaroon na tayo ng restriction ng mobility, pumasok na tayo sa pandemya. But prior to that, I talked to one journalist kasi nagkaroon ako ng parang proyekto na alam ko na doon i-stick yung, ibig ko sabihin hindi makukompromise yung pera. Prior to that, I spoke to Ma'am Journaline asking for a stall para lang mapaglagyan namin ng mga beauty products kasi mostly naman na members ay nasa salon business, may mga ano tayo diyan, may mga miyembro tayo diyan na nag-ikot-ikot, mag-home service. So parang feeling ko dito medyo I spoke with Ma'am Journaline, sabi naman niya, hindi ako nangangako sa iyo pero titignan ko kasi ongoing yung construction ng ating palengke that time. Ayun, at ito na nga, pumasok na si pandemic, nagkaroon na tayo ng limit ng, actually, restriction na ng mobility. So, until now, hindi ko nagawa yun. But the money is still there naman. Nasa tamang pangangalaga. Yes po. You just, i-clear ko din po yan kasi I'm the head of the Bayambang Poverty Reduction. Pero yung mga plano na mga projects, maraming naka-line up. Yeah. Let me just clear na rin po yun para at least mas malinaw na rin sa mga miyembro ng association. Yes. Para hindi rin kawawa si Ate Ina to explain. You know, yung pera na binigay ni Mayora is intact pa rin. Actually, hindi pa ako head ng BPRET noon. Nasa BPRET pa rin po yung pera. Because the idea was, hanggat walang aprobadong business proposal, hindi i-release yung pera. Because we don't like kasi na ma-waste yung pera at talagang magamit ng mga member ng association. At yun nga, because nga po sa nangyari ng pandemic, everything freeze. Hindi po, the money is intact, it's anytime, it's ready. But we're just waiting for the collaboration ng association para mas tama yung paglagyan ng pera at mas maging maayos. Sir Sam, bakit niyo napiling maging member ng LGBTQI Association at ano yung mga natututunan natin dito sa asosasyon nito? Actually, nitong pandemic,
doon ko lang nakapag-decide na sumali sa association. Mhm. Well, in fact, bata pa ako, isa na akong gay, pero nitong pandemic ko lang talaga na desisyonan na sumali dito sa association because I have my friends happens to be a member of this organization at nakikita ko na there are things need to be done at sa tingin ko, I can give a big help. Yeah. So that's the good thing, no, mga kaibigan. There's an association pero kukonti pa lang yung miyembro, tama ba ako, Athena? Kukonti pa lang yung miyembro because perhaps hindi nila makita pa yung essence nung association. Pero ako din, I'm not yet a member, 'di ba? Pero and Patty is not also a member because kaming dalawa ay parte po talaga ng community na to. We admit that one. Yeah. Inaway ako ng scriptwriter ko. So, ngayon, let me just tell you that this is a good thing na ngayong mga panahon na to na hindi tayo masyadong busy sa life is that we join organizations kagaya ng LGBTQI who has the advocacy in promoting yung mga lives, yung mga buhay ng mga tao. At kanina nasabi mo, isa sa mga pinaka-naapektuhan na sektor is kayo po na nandyan sa salon business, at sa mga events, nasa events because of the restrictions, because of the lockdown, etc. etc. Paano tayo nakakaraos dito? Ano yung mga ginagawa ng mga kasamahan natin? Actually, sa atin namang mga, kahit hindi namang miyembro ng LGBT, sa atin namang mga Pilipino, talaga likas na sa atin yung resilient talaga. Kahit na anong bagyo o ano pa man ang dumaraan sa atin, we remain to be strong para lumaban sa kung ano man yung mga pagsubok na dumaraan sa atin. Paano natin makukope up yung mga ganito? Siyempre, yung diskarte ng bawat isa sa atin, yung para makaraos ka, di ba? Naandun yun. Hindi lang sa aming mga LGBT in particular, hindi lang naman sa akin, lahat naman tayo, di ba? Yung alam mo yun, yung likas na sa atin yung pagiging madiskarte, matatag, andun na lahat. Yeah. Masasabi ko, women are very strong, di ba? Yes. Compared to men. Pero masasabi ko, ang gays ang pinakamatapang, ang pinakamatatag. Kasi may puso silang babae at may puso silang lalaki. Pinag-isa yan. Sam, we saw your generosity nung pandemya because sabi mo nga kanina yung pamilya po ninyo ay involved sa Manukan at isa sa mga naibigay niyo po at nakakatuwa, ikaw yung nag-umpisa dito sa bayan natin na unang nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sumunod yung mga iba nating mga kababayan. Ano yung nagpudyok sa'yo sa activity na to? Actually, Sir Pae, ang family ko po ay nasa Dagupan. Ang mami ko po ay tiga rito sa Bayambang at ako lang po ang nag-decide na bumalik dito sa Bayambang 5 years ago. So nakikita ko po during this pandemic, that was ECQ, if I'm not mistaken, nakikita ko po na ang aking mga kabarangay ay talagang naghihikahos po na halos kung paano nila mairaos yung isang pagkain o isang araw para makakain. Actually, yung manok po na yun was for disposal kasi hindi na po siya nangingitlog. So, when the truck was about to come, nandyan na po siya sa kamiling, napagdesisyonan ko na i-cancel yung pagbenta nun at bakit hindi ko na lang po ipamigay sa Barangay Hermosa, sa Barangay Renato at sa Barangay Idong. Minsan po kasi hindi po palaging save ka ng save o bulsa ka ng bulsa kung ano yung kinita mo. Dahil mas masarap po yung feeling na bumabalik sa'yo pag nakakatulong ka sa ibang tao. Yan. Well said. I cannot tell anything about it. Kaya dapat makinig lagi si Seri at si Kuya Donnie dito. No? Sam, you are also part dati ng training ng Salted Egg para sa mga PWD. So, it's not just Manukan, Itlugan din yung yung project, yung ninyo, negosyo ninyo. Sa pagkakalam ko, ito ay program ng DSWD, the Salted Egg Making. Sa tingin nyo, bakit mahalaga na nagtutulungan yung marginalized sector sa ating lipunan at tulad po ng LGBTQ at ng PWD? Isa po akong nangungunang naniniwala sa programa ng ating mayor na si Dr. Cesar T. Quiambao sa revolusyon laban sa kahirapan. Nakikita ko po na napakarami ng unemployed na mga tao dito sa ating bayan. Ako po ay ipinanganak at nagkaroon ng pag-iisip na kami po ay nagninegosyo. Sa tingin ko po, magiging
aangat ang buhay ng isang tao sa pagninegosyo. Kaya po nung tinanong ako tungkol sa Sustainable Livelihood Program ng BPRAT dati, I suggested na we help them how to make money. And how to make that money is bigyan natin sila, turuan natin sila kung paano magnegosyo. Hindi po ito nangangailangan ng malaking kapital, nangangailangan lang po ito ng sipag at tiyaga. Yeah. Yan. So, that's true naman. Sabi nga nila, let us not give a man a fish, Yes. but teach them how to fish. Yun nga, Tama di ba? po. Lagi natin tatandaan yan. Ate Ina, Yes. dako naman tayo dyan. With the LGBTQ, ano yung pagkakapareho ng LGBTQ rights sa women's right? At paano natin ito itinataguyod? Actually, ang itinataguyod natin dyan is yung equal rights, yung pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa atin. Mapamiyembro ka man ng LGBT, miyembro ka ba ka naman ng kababaihan, Oo. or kailangan yung pagkakapantay-pantay ng trato ng bawat isa sa atin ay ano lang, balance lang, walang Walang babae, walang lalaki. LGBT. Oo, ganun. Yeah, yun lang ang sabi ko. As simple as that. Why we always term women, why we always term men, why we always term LGBT. We have all equal rights. Yun yung dapat nating yun yung ipinaglalaban natin dito. Ito pa, Ate Ina, I'll ask you this one because as you're the president, kumusta naman po yung acceptance ng LGBT, kumusta naman yung acceptance ng Bayambang to the LGBTQ? So far naman, sir, Can we say LGBTQ friendly tayo? May gano'n no? Siyempre naman, kasi wala namang miyembro ng LGBT na hindi friendly. Actually, di ba? Kahit saang lugar yan, kahit pagod yan, kahit problemado yan, mayroon pa rin time para hindi ko naman sinabing maging clown or something. Parang alam mo yung parang mayroon pa rin time para i-uplift yung spirit ng kapwa niya. Okay. Ganon naman tayo. So, yeah, I can see naman, though, we perhaps dito sa dadating na bagong asosasyon natin or the new set of officers or the LGBTQ, pag naging okay na lahat, mas magbo-bloom or mas makikilala yung asosasyon na to. Sam, what do you think, may nakikita ka ba na problema why people will not accept this association? Or palagay mo, ready na yung buong Bayambang na tanggapin ng LGBT? Sa tingin ko po wala namang magiging problema sa pag-accept ng LGBTQ Bayambang. As per the latest survey, Philippines is top 10 in the most LGBT-friendly countries in Asia. So we will not exclude the fact that we are in the Philippines. Bayambang is in the Philippines. What I'm just trying to say is Bayambang as an LGBTQ-friendly community will not be in surveys. It should be felt by all of the members of the LGBTQI community. And I myself, surely 101% can say that Bayambang is an LGBTQ-friendly community. Yeah, bongga. Yeah, I could say that also. Promise. Ngayon, isa sa mga trending ngayon sa Facebook, sa social media ngayon, ay isa sa tungkol sa issue po kay Chris Aquino. Naman, yung kanyang mga anak na binubuli online, na sinasabing bading daw yung bata, si Bimbi, that does not identify with being gay. Anong masasabi nyo dito? At tama ba na pinangungunahan agad ng mga tao yung bata ukol sa kanyang sexualidad? Para sa akin, let's not be judgmental. Dahil sa nakita mo, may pagkakapareho yung kinikilos niya sa mga miyembro ng LGBT or something. Kasi bata pa yun, sir. Oo. Hindi natin po pwedeng sabihin, ay, i-identify mo na agad, ay bakla yan, or ibubuli mo agad. Especially bata yun. Hindi natin po pwedeng i-judge yung tao agad-agad sa mga nakikita natin. Siya. Bimbi is the son of Chris Aquino. As we all know, Chris Aquino is a very influential person. Ang dami niyang nai-influensyahan outside her house. What more na pa-influensyahan niya yung anak niya. But I can see nothing wrong
doon sa naging actuations ni Bimbi doon sa interview, and it's so unfair para sabihin at bansagan siya na i-judge siya na isang gay. Opo. Because being a gay, you will only be defined with your sexual preferences. Pero si Bimbi is napakabata para sabihin at saka akusahan na isa siyang gay. So that is unfair. That is not correct. Yeah. And you know, it's hard for me to be neutral in this matter because I also feel what they feel. Nevertheless, it's not good na the orientation kasi ng isang tao should not come from anyone, but should come from the person itself, and Correct. himself or herself. Anyways, hindi ko masyadong tututukan yung questions na to, no? Pero yung mga pressing issues na lang ng community natin. Pati kung nasan ko man, ay nandiyan sa pala siya sa hagdan. I would like also to include na lang po dito, pero this is very new. Latest survey kasi sa Department of Health is that about AIDS, HIV. You know, magiging kumusta naman po yung ano ng LGBTQ association dito sa HIV because yun nga ayon sa datos karamihan ng mga miyembro ng LGBTQ ang nagiging apektado because of this AIDS or because of HIV. Anong masasabi niyo po sa bagay nito? Actually, nagkaroon tayo ng community-based screening regarding HIV na isinulong ng ating LGU in connection with the Rural Health Unit headed by Dr. Paz. Ayun na nga, at least magkaroon ng proper knowledge yung bawat isa, particularly sa miyembro ng mga LGBT regarding the HIV. So about what can you say about this issue about HIV/AIDS among LGBTQI? Actually, yung AIDS hindi na mawawala yan eh. Pero we have to raise the awareness para at least malesen yung mga insidente ng mga AIDS. Transmission. When was the last time na nagkaroon tayo ng AIDS awareness and then may mga isinilang na or may mga nagdalaga ng mga kalahi natin na hindi na nila na-reach yung awareness na yon. So, it should be a continuous learning and awareness for AIDS para if you are aware of something, hindi mo na siya Correct. hindi mo Correct. na Hindi mo you na can gagawin. prevent it, you can avoid it. Yeah. So, yun, itaas lang natin yung awareness tungkol sa AIDS and definitely mababawasan yung kaso ng AIDS. Yeah, the Rural Health Unit of Bayambang is one of the accredited screening facility ng DOH with regard to HIV. And I just read sa news the other week na about let us not be parang yung stigma na bastos kapag bubili ka ng condom, bibili ka yes. ng mga let's remove that stigma na it's not good to think. It's about sex education. It's about protecting yourself. So it's good to understand. Anyways, it will not be yung time ko will not be enough to discuss this matter. I will never have unending topics about this. Pero ito na lang po gusto ko na lang na nai-ask because you're super out since matagal na compared to others na talaga namang they're closet or they wanted na ganito lang pa rin but they believe and agree with your beliefs. Ano yung alam ko din na on the moment nandiyan yung pangungutya, nandiyan yung alipusta kasi a lot of people tinitingnan na mababang tingin. Ano yung saan kayo kumukuha ng lakas at hugot ng hugot in your respective lives na you continue pa rin improving yourself or continue the life parang ganun. Ate Ina, ikaw Para sa akin, humuhugot ako sa pamilya ko eh. Dahil ako, mahirap man yung pamumuhay ko, well at least na naranasan ko yung pagmamahal ng magulang. Doon pa lang sobrang lakas ko na. Yun na yung pinaka-power ko para once na lumabas ako at kinutya ako, parang napuno ako ng pagmamahal. Hindi ko lang alam dun sa mga taong nangutya sa akin. Yun ang panlaban ko sa kanila. Pagmamahal ng pamilya. Sam? Sa tingin ko, ang pinaghuhugutan ko ng lakas to proceed in all the things that I'm doing right now is the love of my family as well. If I may remember, when I was in high school, I don't need any people to accept me who I am as a gay. I only need my mom, my brothers and sisters to accept me, and that's it.
as I grow up and as I mature, you will need to go out in the real world and you need to cope up. So kung ini-expect mong irespeto ka nila, then you give respect because respect is not given. It is earned. It is something to earn. So, never expect na respetuhin ka if you cannot respect other people. Tama. That is the bottom line para magrespetuhan tayo because ang batas natin is genderless. So, hindi ako aasa na igawan ang special batas ang LGBTQ para respetuhin kami. Dahil ginawa ang batas para sa tao, para sa Pilipino. At sa akong tao, isa akong Pilipino, then I deserve of that law. Wala tayong kailangan na gawing special para sa mga LGBTQ. Hindi natin sila kailangang i-baby dahil pare-pareho po tayong tao. The more na magkakaroon ng discrimination, if you treat someone special, if you treat other people special, pare-pareho po tayong tao. Ang batas nga po, sabi ko, is genderless. Yeah. So, gawin na lang natin yung tama at matutunan nating rumispeto sa iba. Yeah, and I guess we have, para na kinang host, hindi na ako host, no? Let us always remember, whoever you are, kahit na sino ka, yun yung natutunan kasi dito sa dalawang kasama natin, is that hanggat wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, Exactly. be proud whoever you are. Whether you belong to the community, whether you belong to the poorest of the society, basta wala kang ginagawang masama sa ibang tao. Sabi nga ni Mayora, hanggat wala kang tinatapak ang ibang tao, just go on and be yourself. Tama. Yan mga kaibigan, to end, sinabi ko nga po sa inyo, the time will not be enough. Just to end, na lang po muna, what would be your advice to our people, sa ating mga nanonood at mga nakikinig? Ano po yung magiging advice po natin? And ano po yung mensahe nyo na lang din sa lahat na nanonood? Can I have Sam first? Yes. Para po sa lahat ng nanonood, alam po nating lahat na ang ating pinagdadaanan pandemya ay talagang nagbigay sa atin ng medyo kabigatan sa pamumuhay. Pero isipin po natin na hindi lang po tayo ang nakakaranas nito, pero napakalaki pong factor na tayo ay Pilipino, na kayang-kaya nating gumawa ng paraan para malampasan at ma-survive ang mga problemang nangyayari. Basta magtulong-tulong po tayo sa isa't isa, madali po ang lahat. Thank you, Miss Ate Ina. Ang pagkakaroon ng what do you call this, pag-unify ng bawat isa sa atin para at least mapaglabanan natin lahat yung katulad nito, yung pandemya. Let us not brag everyone para anyone para lang lalong mahirapan, hindi. I-uplift natin ang bawat isa sa atin para at least magkaroon tayo ng kagaanan ng pamumuhay. Yun po. Thank you, Ate Ina. Thank you, Sam, Thank you, for your time. Thank you so much for your time joining us in our show. Alam ko, marami pa tayong pwedeng i-discuss, but then we have limited time. Maraming pong salamat sa inyo pong Maraming pagkukulat. salamat din. Thank you. Sir Paeng, Yes po. mag-i-invite lang ako. Oh yeah, please, yeah. I forgot almost. To all members of the LGBTQI Bayambang, magkakaroon po tayo ng reorganization ng ating asosasyon. This is going to be on March 13 sa event center at 1 p.m. Yan lang po. Ako po ay bring your IDs or barangay clearance na proof that you are from Bayambang. Yes. Yeah. Dahil ako po ay mag-step down na, hindi naman ibig sabihin na mag-step down ako as your president to this organization ay hindi na ako magiging parte, hindi. Magiging aktibo pa rin po ako dito sa asosasyon na to. Yes po, kasi ako mismo sasabulit kay Ate Ina kapag wala siya dito. Of course. Kung sino man yung manalo, yung suporta ko, Nandoon. 100% nandoon pa rin. Correct. Yan ang pinakamaganda dyan. Thank you so much, Ate Ina. So, all the members of the LGBTQI and those who would like to register to be part of the association, let us see each other on March 13. Alauna po sa event center. Bring lang po ng ID or anything na pwede po magamit para proof na taga dito ka sa bayan po ng Bayambang. Please join and please vote para po maging parte tayo ng association at mas mag-continue na tayo to prosper and maayos po natin lahat ng mga kailangan natin gawin to improve our lives and the lives of our fellow
members. Maraming salamat, Ate Ina and Sam. Again, Salamat po, Sir Peng. thank you so much po. Yan po mga kaibigan, ang talakayan na atin pong pinag-usapan sa umaga pong ito. And we are very, very thankful sa ating pong dalawang mga guests for today na talaga namang nilinaw at inayos po natin ang mga issues na kadalasan pong napag-uusapan po ng atin pong mga kababayan. Again, to all the members of the LGBTQI and those who would like to be part, you may join sa atin pong parang registration and election on March 13, 2021, 1 p.m. at the Events Center. Mga kaibigan, magbabalik po tayo para basahin yung mga komento po natin and to close this program. Pero bagong lahat yan, I guess may mga video tayo na pwedeng ipalabas. Panoorin po ninyo ito. O anak, ingat ah. Yes, pa. ICR. Bango mo ah. Amoy pa lang yan. Huh? Ano daw yun? Bakla, anong sinabi mo? Oh! Bless po. Amoy chicks ang anak ko ah. Dami lang po nagpapapansin sa school pa. Okay lang yan. Bango mo ah. Mas mabango ka. Bless po. Ano? Girlfriend na? Ito talaga pa. Bless po. Amoy panalo na naman. Hi, Vince. O anak. Oh, ano wala na? Kailan ka pa magkikwento? Next time na lang po, pa. Si Dad. Oh, Kevin, bakit hindi mo pa ina-accept ang friend request ko? Break barriers for new beginnings. Yan mga kaibigan, niyo po napanood ang isang ad from Bench and Smart, and I'd like to say thank you for the Smart and for that video, for the para sa pursuit in the empowering LGBTQI and the other members of this community. Mga bayabagyenyo, marami tayong ginagawa para sa pagsulong ng LGBTQI rights, pero malayo pang tatahakin natin para sa acceptance sa lipunan sa kanila. Marami pa rin pong mga nagtatago sa kanilang kasarian dahil takot na silang hindi matanggap ng kanilang pamilya. At meron ring mga nasasaktan at naabuso dahil lamang sa kanilang sexual preference. Sana ay dumami or sana ay dumating ang araw na matatanggap po natin ang bawat isa at maging tunay na pantay-pantay ang karapatan ng bawat bayambanggenyo at bawat isa. Mga kaibigan,
That is our discussion for today. Equal rights about women and about the LGBTQI association here in our municipality, Balon, Bayambang. Sa pagkakataon po ito mga kaibigan, lilinawin na lang din po natin ang ilan po sa mga issues na lagi pa rin pong binabato sa atin pong Facebook page. Number 1 is that wala na pong travel requirements. No travel authority and no more medical certificate are required na kailangan po ng isang tao na papasok dito sa bayan po ng Bayambang. What you have to do is just visit sa atin pong mga barangay hall para po sa health declaration and health assessment. Once okay po ito, ay pwede naman na po kayo. Pag nagpakita po kayo ng mga sintomas or mga signs ng COVID-19, ay ang atin pong mga barangay officials ay nasabihan na tumawag kagad sa LGU or sa RHU para po dalhin kayo sa kagad sa isolation facility. Ngayon po mga kaibigan, para naman po sa mga nagtatanong, pagdating po paano pag yung pupunta or yung aalis dito po sa Bayambang, for example, pupunta ng Maynila, ano pong mga requirements? As of now po, wala naman pong requirements na hinihingi yung mga iba't ibang lugar. If you are going to a certain place, pag bago po kayo pumunta doon sa isang place po, siguro po you have to check their Facebook account or your Facebook page. Kasi sometimes po, yung mga bayan po, yung ibang probinsya at ibang bayan po, ay meron sila mga respective requirement. Pero as of now, I don't have, kung hindi ko po masyadong memorize yung mga pangangailangan. Example, sa Baguio, hindi na po kailangan ng travel authority at saka medical certificate, pero kailangan yata ng RT-PCR, yung ibang mga establishments upon entry. Kapag upon entry po yata, hindi ako sure, no? Tapos you have to enroll in their ano po yung account, yung parang system po nila. Kagaya na lang po ng I am very very particular sa La Union. If you are going to La Union, first wala na pong passes or wala nang mga authority at saka medical certificate, but you have to have your RT-PCR and you have to enroll in their Mapanam or napanam.com, parang gano'n, parang doon po nila chine-check lahat ng pumapasok po ng atin pong sa kanila pong probinsya. So, pagpapasok po ng Bayambang, no requirement, pero you have to go to the barangay. Lalabas po ng Bayambang, depende po yun sa lugar na pupuntahan po ninyo. Ngayon, kanina may nagtatanong sa akin na isang secretary, sir, kasi wala ni Ray Aromia ko totoo yung kakaroya certification, pupunta po doon sa kanilang pinapuntahang barangay. If I'm not mistaken, kapag naghahanap sila ng certification, siguro po wala pong may pakitang ID or business ID yung tao, kaya yun yung hinihingi nila ng certification. Pero technically, no more travel authority and no more medical certificate. That's very, very clear na po. Pero mga kaibigan, kahit na ganito, ganun na yung nangyayari, isa lang pong, it is a tawag dito, gusto lang po namin bigay pagdiinan po, ang COVID po meron pa rin. We have to follow pa rin the BIDA solution contra COVID-19 na bawal lumabas na walang face mask at face shield. Dumistansya ng higit kumulang 1 metro. Isanitize din po yung mga kamay at alamin po ang totoo. Lagi po nandyan ang COVID-19. And luckily, ngayon pong araw na to na nailista na po tayo sa mga bayan po na wala na pong active cases na COVID-19. Sana nga po ituloy-tuloy na to na wala na pong active cases dito sa ating bayan. 0 active cases na po to. Actually, kanina sinasabi nila, i-announce mo ba yun, Sir Paeng? Actually, natatakot akong i-announce kasi tuwing ina-announce namin na 0 active cases, dumadami yung active cases kasi siguro nalalaman nila na wala nang active. Pero, again, we have 0 active cases. We have a very relaxed interzonal transport, ba tawag doon? Interzonal travel, parang ganyan. Pero let us please be disciplined and responsible enough as a responsible tourist, responsible traveler, a responsible person po, na wag na tayong mahawa at wag tayong makahawa ng COVID-19. Always remember the BIDA solution. Again, bawal lumabas ng walang face mask at face shield, isanitize ang kamay, dumistansya ng 1 meter, at alamin po ang totoo. Please, wag na wag po tayong magpapanik. Mga kaibigan, sa darating po mga araw, we'll be very, very busy. Marami tayong mga kailangan pong gawin, marami tayong hinahabol. Ang BPRAT, if I'm not mistaken, marami po kami mga activities. We'll be going around barangays next week. We'll be having a meeting later on about the Goat Dairy Project in Barangay Mangayaw.
Ang Municipal Tourism Office naman po will be very busy regarding about the fiesta and other stuff. Ang LGU po patuloy pa rin na magbibigay ng serbisyo na talaga namang total quality service. #Tatak Team Kimbao Sabangan. Kaya mga kaibigan, everyone, magtulong-tulong po tayo. Let us all be united. Let us be one here in Bayambang. Kaya mga kaibigan, kami po yung nagpapasalamat. Magkita-kita po muli tayo mula alas 12 hanggang 1 ng tanghali, Miyerkules at Biyernes. At comment down below na lamang po doon sa idea po na magkaroon na po ng Bayambang channel. From Monday to Friday na yung mga magiging show po natin. Would you please comment down below what the topics that you would like us to do para po doon sa Bayambang channel na ito. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Muli, ito po si Rafael Lemueco Saigo, ang inyo pong kasama sa tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 hanggang 1 po ng tanghali. Dito lamang sa kasangga sa tama at totoong impormasyon kaysa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo, ang programa ng Bayan ng Bayambang, Bayambanggen News Live! Magandang araw, maraming salamat po. Bye! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News